ang ating po title na pag-aaralan ko ngayon ay pagluha. Hindi ko pagulan. Pagluha sa panalangin. Hindi na po yan. Pagluha sa panalangin. Pagluha sa panalangin. Ito po ang teksto na ating pong kapatayan po ngayon sa gabi ito. Bigyan ng kanila po ng teksto. Ito po yung teksto. Santiago 4:6-10. Santiago 4:6-10. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit ang pagpapala. Kaya sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapapumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayo niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong babago-bago ang isip. Maghinipis kayo, umiyak at tumanis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at kalungkot at ng kalungkutan ang inyong kag-alala. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya. Sabihin po tayo rin namin. Salamat po Lord. Thank you po Lord sa nangyarasan na ipinahayag mong salita muli sa amin. Salamat po. Jesus name. Ang ganda po na naman sa ating amin po. God the power of Jesus. Kasi po, paano po ba natin pinikilala ang Panginoon? Paano ba natin siya kilala? Siyempre po, nagkabasa po tayo ng Bible. Nasasabi po natin, nagkakila ang Panginoon, mapuri-puri, makapangyarihan sa lahat. Ano po ba po, ginawa ng Panginoon na nagkabasa natin sa Bible? Nagpakain siya naman ng libong katao. Yung katulad ng devotion po namin kagabi, naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nagpapagaling ng may sakit, nagpapagaling ng bula, nagpapagaling ng bilay. Yan po mga nakabasa natin sa Bible. Ngayon, kung ito naman yung nasa labas, ano makikita mo? Yung pagandahan ng ginawa ng Panginoon, napakagaling ng arkitekto. Lahat, ikuan, nandiyan ang dagat, nandiyan ang buwan, nandiyan ang ulan, nandiyan ang langit, nandiyan ang lupa. Napakaganda ng pagkakakulit niya, pinakamahong sa isang arkitekto, pinakamagaling sa Panginoon. Isa pa, sa Panginoon, bumubuhay siya, lumakain. Sabi ko pa sa Panginoon. So, kayo kung pinanakaw ko, pinakatayo, buhay pa po tayo ngayon, makakagalaw. Makakagalaw po tayo. Sa dami po namamatay ngayon, minuto, minuto, may namamatay po. Salamat po sa Panginoon, tayo ngayon ang pakinig, ang salita niya. Ginagamit na lang po sa oras po ito ngayon. So, ang puso po natin, ang Panginoon ang may gawa. Ating nga nagkakaroon dito sa puso. Ito yung ating map, ang pagkasala sa sakyan, ito yung ating. Ito yung map, siya yung dinisindot ng oil sa bawat lugar ng parte ng katawan natin. Tumatakbay sa oras, tumatakbay sa pagparas ng order natin, yung puso, yung tumatrabaho. Katulad po din ng pancreas. Ng pancreas po. Ano po ang trabaho ng pancreas? Dalawa po ang trabaho niya. Tumulong po ng pagkain natin. Tumutulong po siya ng pagkain natin. Ang pangalawa po, nag-produce na ng insulin para po hindi tumaas yung ating sugar level. So, ang dami po ginawa ng Panginoon dito sa organ na to, sa ating katawan, na lahat may function, lahat mayroong bagay sa ating katawan na kaya tayo nakakagalaw, nakaupo mo yan, nakatayo mo. Kung di mo sa Panginoon, hindi mo nangyayari yan. Ganyan po, mahusay ang ating Panginoon. Kaya po, papuri-puri ang Panginoon sa gabi ito sa ating pag-uusapan. So, bigyan po muna natin ang mga salamat ang ating Panginoon Jesus. Nung bigyan siya ng tamang ulirat na, nung bumalik siya, sabi niya, ano bang naisip, ano bang gabi ng Panginoon ay magagawa?
Yan po, nagpuri niyo po ang Panginoon. So, kung nananalangin po tayo, for example, Pastor, sinabi po ng isang kapatid natin ka, magkakaroon ng promotion sa libro nito, okay, pwede kita. Bumalik sila, bumalik mo yun, sabi, napromote niya ako. So, ano piling mo? Medyo naman ka, parang calling na yata ako. Hindi, huwag magkakaroon ng attitude na gano'n. Pareho lang tayo nagpe-pray sa Panginoon. Pareho pa lang tayo nagpe-pray sa Panginoon. Magkakaroon ng sa Panginoon. So, ang tanong po dito, dati, sino po ba ang makasalanan dito? O makasalanan? Sino po ba ang makasalanan? Basta po ba? Sino po ba ang makasalanan? So, daan po tayo, makasalanan tayo. Grasya po yan ang Panginoon. Dahil nahambag po ang Diyos sa atin, unti-unti tayo kagabato. Yung tanggapin po natin ang Panginoon, nagkakaroon po tayo, little by little, improving, o recovering. Nagbabago po ang buhay natin. Dahil po, tinilala na natin kung sino yung Diyos, hari ng mga hari. So sabi po nga sa Pilipos 2:12-13, sabi sa Pilipos 2:12-13, sabi po, kaya na mga minamahal, tulad ng iyong buong pagsunod, daw ako'y kasama pa ninyo. Lalo kayong maging magaling, lalo kayong maging masunurin, ngayon ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So meron pong ano dito, yung paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. So gusto mo kumain, sa buhay mo, gusto mo, kailangan mag-manifest ito sa buhay natin, kailangan makita yung habang ng Panginoon sa atin. Dahil ang Diyos ang tumatagtaw nito, yung kaligtasan natin. Wala tayong part dito. Kaya sabi niya, ang Diyos ang kumikilos upang inyong naisip ang isagawa at kanyang kalooban. Ang Panginoon ang tumatagtaw, kailangan makita sa atin. Kailangan pipiling tayo na natatakot kung nangangaba na gusto mong bumayin. Pero dahil ang Diyos ang tumatagtaw nito, hindi sarili natin. Gusto natin tumino ang buhay mo, mabago ang pagkatao mo. Diyos ang gumagawa niyan. Kaya makita sa atin, hindi lang mga Kristiyano, yung pagbabago, kailangan makita. Kaya huwag po tayong maging mapagmataas, huwag ka maging masungit. Kailangan mag-reflect talaga sa bilang Kristiyano, yung tinanggal mo kung sino yung Panginoon sa buhay mo. Kasi tumatanda naman, para hindi mabago. Ito po yun. Ito po, Pastor. Salamat po, Pastor. Salamat po. So, pupunta na po tayo sa ating tatlong putong pag-aaralan. Ang una po ay kamandag ng kaibangan. Ang pangalawa po ay kalalagayan ng pagpapababa. Pangatlo po ay ang kapangyarihan, lakas ng kapangyarihan ng grasya ng Diyos. Salamat po. So, tatanong ko po, sino po ba ang nakakalam o nakakita o nakasalukuhan ng taong may iyabang? Naranas tayo yan. Naranas tayo ng mga taong may iyabang. Yung po tipo na meron po mayaman. Mapanglari. Siyempre po ba, may talaga index mo yun ba? Isang po, walang naman po. Napakayabang po salita naman sa libig. Sa libig. Ang salita ko, pag walang bakuna, sabi nga po sa James Lee, nagliliyab. Nagliliyab yung kanyang dila sa salita. Napakarami po klase na yabangan. Ang isa nakikita natin o nakakasalukuhan natin. Pero, dahil sa habag, dahil tinagbaho tayo ng Panginoon, hindi po tayo papatol sa mga ganyan sitwasyon. Hindi po tayo papatol. So, basahin po natin muna, pero ito po mapagin ko muna sa inyo, mahingi ko po muna ng permiso sa inyo. Kasi po ayaw ko po gamitin ito kasi po namimita ko ng DCAS. Bago po tayo pumunta dito sa parang ayaw ko muna po muna. Kasi po, yung ayaw ko gumamit sana, pero hindi ko siya ng permiso. Ayaw ko gumamit ng salita marites. Kasi po, ngayon po kasi yan ang trending. So, sabi po nga sa DCA, sa gabay, pag ikaw ay
Marites, kaya ka. Totoo naman po, kasi pinag-uusapan nito, ang iba eh. Pero sa inyo mo, di mo tinitingnan. Kaya ka, totoo naman po. Ganda po ng message na pinakinggan po doon sa DCHS. Kaya po, kung ito Marites, kaya ka. So, pinag-uusapan ko yung iba na ikinakasuta sa iyo, kung kaya pa wala. So, punta po tayo sa Luke 89. Punta po tayo sa Lucas 8:9. Ito po ang sinasabi. po, 89. Lucas 18:9. 18:9 po. Ito po, sabi. Sinabi rin niya ang talinghagang ito. Sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. So, at hindi po dito, hinahamak ang iba. Alam naman kakarin, di ba? Eh, ang kausap ko dito talaga ni Lord. Ang kausap ko dito ni Lord, yung mga taong naiyak. Dito po, sa Luke 89. So, naisingin ko po itong awit 26:4-5 kasi po, awit po yung pinag-asa ko ngayon na sa Bible. Balik po tayo sa awit 26:4-5. Sige po, basahin po natin 26:4-5 awit. Kasi po, nasa awit yung pinag-asa ko. Kaya po, mag-share ko rin po rin siya. Sabi ko ni David, di ako nakikisama sa walang kwentang tao. Hindi ako nakikisa sa mga hipokrito. Ang nakikisama sa kanila ay aking pinagmumulian. At ang makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. So, alam ko ni David, sa taong naiyakan, so, alam ko dapat namin gawin, iwasan na lang. So, isa nakakarinig ko talaga pag sobrang yakan, isa po sa salita lang. Talagang marinig kayo. Balik po tayo sa Luke 18:10. Balik po tayo. Alis doon po tayo tututo. Sa Luke 18:10 po. Sige po, balik po tayo sa Luke 18:10. Ito po ang sabi. Luke 18:10. Di po tayo alis dyan halos. Dito tayo sa talata. Luke 18:10. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. So, kung titingnan mo natin, kung si Brother Junior ay papasok po sa church ng CBM upang manalangin, ano masasabi po natin? Ang kahit yan, masulit mo rin, mapagbigay. Nakakatali yan, Brother Junior. Di ba? Diba? Eh ngayon, pumasok po yung isang pulis dito, paano rin magdasal? Ano po sasabihin natin? Kung wala sasabihin po natin, one time, big time. O, eh po, hindi na po gusto yung photo sa pulis. One time, big time. Ibig sabihin po, malaki na kung tumira po ang pulis doon. Siyempre, ano po nangyari? Di na-judge na po natin yung pulis. Pinatulan na po natin siya. So, kalimutan na po natin si Brother Junior. Tingnan po natin yung details ng dalawang pag-aaral natin. Tingnan po kayo, ito muna po, yung details ng Pariseo at ng tax collector. So, bago po akong salita dyan, ingat po kayo sa details ng inyong Facebook. Meron po pag-ilabang dyan na nangyayari. Opo, hindi naman po kayo tapos ng nakalagay ko sa akin, tapos po sa magbagal, professional, hindi po lang ko. Dala lang niya, talagang nilagay ko po ito, tapos ako nang ito, isang pera. Hindi po gano'n kaya tama po rin yun. Nilagay po ng matotohanan. Yung po ilagay niyo po yung totoo po. Dahil ang sasabihin ko lang po sa inyo, ang bagay na mali, hindi kami tama sa harapan ng Panginoon. O,
So, ang Pariseo po, napag-aaralan po natin dyan, leader po ng reliyon. Nasunod po yun sa batas, kapalam niya ang batas. Kagalang-galang, hindi po na naaaway yan sa kapwa Pariseo niya. At kung may pipiliin ng Panginoon para manalangin, kung Pariseo, dahil may pinag-aralan ko. Masabi ko at kung. So, kung naman po tayo hindi sa tax collector, nagtatrabaho po ito sa gobyernong Romano. Kulang Hudyo. So, hinar po siya ng Romano at makakamit po ng police kapag niya sa religion. So, hinihigitan niya po yung hinihigitan niya po yung tax. Nagdadagdag po siya. So, taxin siya sa kapwa niya sa religion. So, ano po ang maalaman niya sa panalangin? Yung po ang kanilang details po, yung dalawang pinag-uusapan natin. So, katulad po natin, siyempre, ang tax collector po, ang hindi po maganda. Ito na po, sa Lucas, parehas na po sila nag-pray. Lucas 18:11. Ito po na po yung prayer ng Pariseo. Tingnan po natin yung prayer. Sabi po, tumayo ang Pariseo at nalalangin ng ganito, O Diyos, tumamit po ng Diyos, ay kapala, Father, Diyos, tumamit po ng Diyos. Naka-encounter po na ganyan. Pero hindi po Diyos ginamit. Jesus, sumisigaw pa. Sa internet ko, nakakatakan mo po, ganyan. Pero mali po, nagpasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga nalunyan, o kaya katulad ng maniningil ng bus nito. 2 beses ako nag-aayulo sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa aking pinigilan. Umamit pa siya ng Diyos sa pagkakainin mo. Nag-pray mo ba? Pariseo? Hindi po. Pinakausap nila po ang kanyang sarili. Hindi po siya nag-pray. Kasi po, nagyaya pa siya. Nagyaya po po, Pariseo. Tumawag pa siya ng Diyos. Sa pagkakainin mo, pakikinggan po siya. Ayaw po sumagot. Sinabi niya po, nagbigay pa po siya ng hindi po siya kumagawa ng mga bagay at nagbigay po siya ng 10 bahagi. So kahit kung hindi ka ng 10 bahagi, kung hindi mo naman isinuko ang buhay mo sa Panginoong Diyos, kahit papilyo na kinagay mo dyan, wala akong pakialam, hindi mo kakilala, palagi ko meron na sasabihin ng Diyos. So, ang bagay na mali, ang bagay na tama. Kaya po sa harapan ng Panginoon Diyos, isa po, nananalangin tayo, nakala natin na akala po natin masabi kasi narinig natin, ang Diyos ang maugin, ang Diyos ang nakabagin. Lagi po ganyan tayo eh. Ngayon, pinag-pray po, ang pinag-pray ko naman ay mali. O sana mawala na lang siya para naman. Bakit mo na ganyan dasal? Kasi nagpapakuli ka naman, pero wala naman dito ang isipan mo. Mga maraming sitwasyon na panalangin ko. Katulad ko ng Pariseo ito, na puro pagkailangan walang paglanyan, kaya sana puro pagkitang tao lang ang ginagawa niya. Kaya po, makikita natin na ang Pariseo ito ay puro pagmayabang at hindi nag-pray sa sitwasyon po yun. So, tayo po minsan pag nag-pray, ibisan. Nakisupo mo na yung kanin, nakisupo mo na kaya yung ulam. Lord, ikaw kayo ulit. Ibis. Kaya ba kahit nagkaya ba? Alam niyo kung bakit? Sabi ko, ang Panginoon, ang pinakamataas-taas ng Diyos. Diyos na bibigay sa atin. Diyos na nagpapagalaw sa atin. Diyos na nagbibigay lahat ng kailangan natin. Yun yung yun yung itong pang hirap. Pag nakita ka sa social media, di ka sumunod, di pa rusa. Ganon ang kaisipan mo dahil hindi ka nakikita ng Diyos. Hindi. Dapat tayong magkaroon ng tamang respeto at attitude sa harapan ng Panginoon Diyos. Napakit para namin ituo mo sarili mo at bigyan mo sarili mo ang pagkakulang. Kahit pag ganito, sabi mo, Lord,
susuka na. O, devotion po. O kakain kayo sa bahay. O, hindi na mag-pray. O, saan pray na? Ay, siya na. Nag-pray ako nung nakaraan eh. O, nakita nyo na. Pinagturo-turo nyo pa ang Panginoon sa pag-pray. Eh, kung kayo yan rin, eh, baliwalay ng Panginoon, nagturo pa. Alam po mali. At meron naman po, sa pag-pray, okay points. Eh, Lord, eh, nung kung praise and worship na napakagod po kasi ako. Kaya po sa Friday, hindi po ako atin. Eh, kasi po, marami po ako ginawa naman sa praise and worship na bakit po. Ito ginabang ako, wala ka naman sakit, wala ka naman pero may bakit gagawin. Meron kang papagyan ka. Hindi sa tinatamad ka, meron kang pagkailangan na nararamdaman mo sa sarili mo. Katulad ko ng topic, iba ko. Mahalin na magulang, napakaganda kong topic yan, gusto ko yan kasi naanak ako magulang ko. Eh, sa sitwasyon na may pag-pray din namang papa ko, nanya tatay ko, may pag-pray ba? Para alam mo masama sa prayer ko, sabi niya, Lord, ingatan niyo po bakit nanay ko, sana po, kasi may hirapan po ko sa pag-aaral ko, para hindi po ako makasuporta sa rin. So, may motibo ka, yung pag-aaral mo. Pero, yung piling mo na mahal sila, parang nawawala. Pero, ang nangyayari kasi, una, alas 2, ising ka pa, nakikipag-Facebook ka sa boyfriend mo. Diba? Bago pang nasita ka, sasabihin mo, eh, inspirasyon po po siya. Wala mo na tayong inspirasyon. Diyos muna, magulang, bago inspirasyon. Kung kayo kwento ko lang po, pwede ko sa inyo. Nakaw, pinukwento ko po yan, kay Brother Noel. Alam niya, kapraso po, gusto niyo, nung high school po ako, may buwan po ito sa akang talaw, sa akong Pipino, tinikita ko muna po sa Cavite City yan, bago po ako pumasok sa Cavite yan. Inantay ko, nanay ko, kaya Pipino na po yung pera doon. Ang iniisip ko mula rin, paano makatulong sa magulang ko? Makitaas ko po, Panginoon ko, sa buhay ko yun, pero kaya nga po sa akin ko, sa buhay ko. Pag naaalala ko yung ginawa ko sa magulang ko yun. Sana ganoon po tayo mga kabataan, isipin po muna natin kung paano tayo magiginawahan ng magulang natin. Hindi naman yung pera lang. Hindi yun, maraming bagay. Ang gusto niya makapagtapos din ng pag-aaral, sabi yung boyfriend. Ako, di ako yung boyfriend, pero yung araw, pag nalaman ko yung boyfriend, tawag mo sa akin yan. So, karaniwan mo po sa kanya, hindi na po na nakalangin yan. Kasi po, alam nila, sila magaling. Sila po magaling, kaya pakitang tao lang po yan. Wala sa loob, kung manalangin po yan, wala sa loob, katulad po ng presyo. So, nadalo po tayo dito sa tindig, sa pagpapakumbaba po, nalagay po ng pagpapakumbaba, pero hindi pa rin po tayo tapos dito sa kailangan. Babalik po tayo ulit yan. Dito muna po tayo sa Lucas 18:13. Doon po tayo sa kalalagayan ng pagpapakababa. Dito po rin tayo. Hindi po tayo alis. Ito na po. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit, dinadagupan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Nakita niyo po? So, kung ang parisino po nandito sa unahan, yung pong tax collector, nandun po, sabi natin sa pangalawang ito. Kasi po, ang sabi, hindi po makatingin sa langit. So, ano po siya sa pulo? Ganun po ang sitwasyon kung dito po sa city. So, sabi niya, ako yung makasalanan. Sabi ng ano po, tax collector, nahihiya po ako sa inyo, patawagin mo ako. Nakatagal mo ako, tanggalin mo ito. Yan ang mga katagang sinasabi ko naman ito, taksulit ko. Inaamin niya yung puro niya, inaamin niya yung kanyang kasamaan sa harapan ng Panginoon Diyos. Hindi niya tinatago o yung kasamaan niya, yung hindi maganda sa kanya, sinasabi niya, hinihingi niya ng katawaran sa Panginoon. Ang po
importante po pag nag-pray tayo, wala tayong tinatapos. Ibigay mo lahat, kung ano yung damdamin mo, kung ano yung kasalanan mo, ibigay mo lahat, itutulong mo, tax collector na to. Sinagot po ba siya ng Panginoon? Sinagot po ba siya? Sinagot po siya ng Panginoon. Basahin po natin sa 1 John 4:10. Sinagot po siya ng Panginoon. Basahin po natin sa 1 John 4:10. Ito po sabi, ito ang pag-ibig, hindi sa dinailig natin ng Diyos, kundi tayo ang kanilin niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya sabi po ng Panginoon sa tax collector, ito na ako, pinatatawad na kita. Ito na, pinatawad na. Kaya ano po po ni ganito, noong mata ko, Panginoon, sa Cruz ng Calvario, ito na po, sabi po dito, sa Mark 7:24, ito po tayo sa Mark 7:24, Marcos po, Marcos. Ito po tayo sa Marcos 7:24. Ito pa nga ito. Mark 7:24. Ito po, sinasabi. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro at ng Sidon. Tumuli siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malang minuman na naroon siya. Subalit, hindi ganoon nangyari. Kung titignan po natin yung talata, subalit hindi ganoon nangyari. Ayaw ni Lord na malang na nandun siya. Pero hindi po ganoon nangyari. So, hindi po, nalaman din ang tao. Di makikita po natin kung gano'ng malakas na po yung internet ng araw. Di po ba? Kasi po, Diyos ang darating. Ang Panginoon Diyos ang darating. Sa lugar lang hindi po punta. Ang lakas po punta. Kaya hindi po gano'n na nangyari ng mga tao. So, ito po yung pangyayari doon. Ang pagdating niya, ay nabalitaan ng isang babae na may anak ng babaeng sinasabihan ng masamang espiritu, pumunta agad kay Jesus, ang ina, at nagpatirapan sa kanyang harapan. So yung dibdib po, pinapanin lang, dibdib pa ikaw po natin, naka-vertical mo kami niya, or naka-horizontal. Buong bago siya, na nagbigay gala sa Panginoon, humihingi po siya ng gumaling ng kanyang anak. So, kung pagpapatuloy po natin yung pagbabasa, ang babae ito, isang gentil na taga sa Eropelisya, nakiusap ko kay Jesus na palayasin ang demonyo sumasabi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kaya ang mga anak muna, ang pakainin, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang hiatis sa mga aso. Kung kayo po, nasa katatayo ng gano'n, napaka-ampere naman itong Panginoon na ito. Napaka-ampere naman. Ang titingnan na ang nangyayaan mo lang pala yung mga anak ng Israel. Kasi kung biministry po dito ang Panginoon sa mga taga-Israel ang Panginoon, ito po yung mga anak na sinasabi dito sa kung magpapakita niyo po. Mga anak muna agad ang pakain, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang hiyan sa aso. Nakalagay na, aso po. Pero hindi po ganoon ang Panginoon, hindi ganoon. Ano? Sabi mo ng babae, ito po, sabi na po ng babae, tugon ng babae, tunay nga po Panginoon, ngunit maging ang mga aso na sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalaglag mula sa kinakain ng anak. So, sabi ng babae, alam mo po Panginoon, hindi po ako kasali sa plano. Sabi ng babae, yun na lang po tira, maawa na po kayo, Panginoon, para sa anak ko. Kahit na po yung bumong nalalaglag namin na aso, yung pagkasabi ng babae, ako po yung aso na. Ito lang po mo, maawa po sa akin. Konting pagtingin, bigyan niyo po ako, Panginoon, para bumalik po yung anak ko. Yung po yung gusto po yung parating ng babae. Buong taong babae, pinigyan niya na. Pero po din tayo sa buhay natin. Kung kailangan mo natin sabi ng brother Jerry, gusto kita pa. Kung wala na, kung sino na tayo sa dama, lalakot tayo, wala na tayong pumuntahan. Wala na tayong pagmamayabang, ibigay mo na.
ng Panginoon sa kanya. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at karata niya. Dapig sa higaan ng bata. Iniwan niya ito ng demonyo. Ano kung makikita po para natin sa babae ito? Hindi mo isinama ang kanyang anak doon sa pagpapagamot sa Panginoon. Kaya tayo po, kundi kahit po anong sakit, dali mo na sa doktor. Kailangan makita ng doktor. Harap po siyang Romano, dahil nangaan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, wala pa ako nakita sa buong Israel, naging ito pananampalataya. Diba sabi po ng Romano sa kanyang tauhan? Sabi niya doon sa ano yun? Napag-aaralan po natin natin, sabi niya, sabihin mo lang, Panginoon, na siya gagaling na. Ang galing po ng ganito po yung kita mo, kahit ang ganyan mo, nilalang mo yung kansana. Alam niya kung ano gagawin niya. Alam niya yung gagawin ng babae. Nakatulad po ng ating pinag-aaralan. Sabi po, hindi na po na po natin babasahin sa Lucas 14:7-24. Sabi po, sa isang may handaan. Ang babae po ito, alam na kung saan yung lugar. Alam na po yung kanyang limitasyon. Hindi po pasok. Ang ganda po na rin ang katuwiran niya. Kasi po, isa po tayo sa daw ito imbitado. Sabi nga, magkanoon mo lang umupudol sa bandaw na ito imbitado. Doon na lang muna sa ulihan. Baka ito mga kahiyan at pahalisitan ka. Antayin mo na ang mismo pamisira ang magpaupo sino sa ulihan. Diba, meron po tayong ganyan na pinabasa sa labas. Ang ganda po. Alam ko ng babae kung saan ng lugar. Sa harapan ng Panginoon. Makwento ko lang po itong testimony ko. Na okay may sakit. Meron po ako tinagap na trabaho na isang araw po, natrabaho lang yun, pero hindi malaki na po sa akin yun. At pumunta po ako ng bansa, kaya ito po yung trabaho. Nakakontrola po ako, pero ang lagnat ko po is 42. Ang mga may bahay ko po, andyan po sila sa Igos na Cordera. So wala po kasama sa bahay. At nag-iisa lang po ako sa bahay. So, maakot po dahil malapit na yung bagyo. Siguro po, makatentis na ako ngayon ng trabaho. Hindi ko nawawala, walang bakit na lagnat po yun. Hindi ko tumatala ng tentis. So, hanggang sa umuwi po ako, nagpapalensyon lang po sa mga katawang ko. Ayun pala na kayo, sabi niya, kailangan namin. Yung problema. So, natapos naman po, alas 10 ng gabi, nakauwi po ako. Pero nanginginig po ako, nagsisisumigaw po ako sa, hindi ko po maintindihan kung ano yung nararamdaman ko sa katawang ko. So, ako po yung hapon, naligo po ako. Napakainit po, pinaligo ko. Pero, isang bagay lang po, natutunan ko ako. Pagkaupo po, umiyak po ako ng umiyak. Lord, hindi mo papayagan. Na ako'y mawala dito, na hindi mo ako pagtatagumpayin sa lahat ng mga bagay na minimiti ko sa pamilya ko. Ikaw ang pinagkakawalaan ko sa iyo parang hindi ang buhay ko. Alam mo ba mula natin masunod ko? Nakaupo ko sa lahat ko, naliwa ko, naliwa ko sa kanya. Nagkulong ko lang ko yung tatakpan doon ikaw. Nagbumak mo yun. At kung meron ako, tinapabasa nyo, may magandang pamilya, may magandang pulis sa sakit, kung niya, meron yung mga panggastos, hindi ko ako nagkatiwala lang sa ating Panginoon. Yan po ang titiyakin ko sa inyo. Kaya kung minsan, nagpe-pray tayo, nagtatakbuhan po tayo sa Panginoon, baka hindi tayo sinasagot sa ating panalangin. Minsan po ganyan tayo tinatapatan po tayo ng church. Katunayan po, pagka gano'n ng piling ko, malakas dapat yung problema, marabay pagyayabang sa Panginoon. Ibig sabihin yung nagkakagano'n ng piling ko, nagyayabang na sa Panginoon. So, kung titignan po natin, gusto ko pong basahin ito, sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 12:8-9, sabi po nga ni Pablo po dyan sa 2 Corinthians 7, gusto po tayo sa 7, 8-9.
Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamamahang bagay na nasaksiyan ko, tinanggit ko doon yung magyabang. Ako'y binigyan ng pagkakang sa aking katawan, nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nasa gayon, hindi ako maging palalo. Ibig sabihin ko niya, hindi ko magyabang, hindi ka maging palalo. Ibinigay ko sa kanya, yung maramdaman na yun. Isang po, yan ang maramdaman. Masyado po natin minamahal yung maramdaman, hindi po natin alam. Kaya kung hindi tinatanggal, para hindi po tayo maging palalo. Ako po, 38 years na po ako medyo betis na. So araw, tinalaw namin sa BB, tinamaan ko ng diabetes, pag napakapag pa, pinatawag ko rin yung brother Roy sa kanyang sister Nobe dahil binigyan ako ng katalimuan tungkol sa diabetes. So, tinignan ko po, piling ko po naman kahit hindi niya masasalutan ko, naging po tayo doon. Tayo po na po siya kasi nagbumba agad po yung kanyang pa, hindi agad pinapagalan to. So, kaya po, salamat po sa Panginoon sa binibigay niya karunungan sa akin tungkol po sa diabetes. Sabi niya, 3 beses po hindi namin sa Panginoon. Na-receive ko, ngunit ganito kaya sagot, ang kagandahan ko ay sapagkat para sa iyo, sapagkat lubusang narahilan ng aking kapalagan, kapag ikaw ay mahina. So, ang ganda pa rin kung may sakit, ikaw nagiging palalo, lumalabas lalo yung kapalagan ng Panginoon sa akin. Pag ako'y mahina, kaya kung galang po pinagmamalaki sa akin kahina, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan, ako'y may kasiyahan sa bagay na mga pagkudya, mga kahirapan, pag-umusik, at kagipitan. Kapag ako ay mahina, doon akong nagiging malakas. Hindi pa pasahan ko ito, naranasan ko ito. Ito mga sitwasyon na ganito, dahil kung saan nakasakit ako, pag-umusik, naghihirap, nagkagipitan. Salamat po sa Lord, kaya gusto ko pasahin po sa inyo. Dahil hindi lahat po ng panalangin kaya sasagutin ng Panginoon, meron po siya bagay na mas magandang plano po para sa atin. Hindi dapat tayo mag-isip sa ating sarili. Hindi po dapat tayo magtampo sa Panginoon. So, dako po tayo sa ating text kung binasa kanina. Yung kapangyarihan na lakas ng grasya ng Panginoon. Doon po tayo balik sa Santiago 4:6-10. Ito po. Basahin ko po ulit, pero ang tanong ko po sa inyo, nakakita na po kami ng tao kulang-kulang. Kasi nagagamit po namin sa bawat niya. Ay, kasi kulang-kulang yan. O sinabi mo na kulang-kulang sa pag-isip. So, kung wala po si Kristo sa buhay natin, at hindi natin ibibigay sa ilalagay po sa puso at isipan natin si Kristo, eh mahigit pa tayo sa kulang-kulang. Kaya kulang po tayo pag wala si Kristo sa ating puso. Important na po natin, kulang po tayo. Salamat po, Amen. Thank you po, Lord. Kulang po tayo pag wala si Kristo sa ating buhay. So, basahin po ulit. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit. Sinabi niya po ito, higit. May higit po. Pagpapala. So, may pagpapala, may pagpapahigit. Kaya sinabi ni Masuratan, ang Diyos ay labas sa mga patas, ngunit pinagpapala niya ang mga pagpapala. Nagpapala mo talaga nila? Hindi mo yung mapas-matas. Kaya pasabak kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo, at lalayuan niya kayo. Pasasabak tayo. Nalalimutan ng Diablo. So, nagpasabak po tayo sa Panginoon. Gulong po tayo, Lord. Makulong po tayo sa Kanya. Kaya lalayo po tayo ng Diablo. Pag nagpasabak po tayo sa Panginoon, kanya na yan. Ang dami mo nung alam na panlaban sa Diablo. Napag-aaralan po natin yan. Sabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hindi po kailangan yung magano ang Panginoon Diyos. Pag lumapit ka na, bumal sa kalooban mo at dali sa puso ko, halika anak, ganyan ang marinig po. Halika anak. Ganyan po. Dahil ang Diyos ang nagpakumbaba ng todo-todo ibigay sa atin. Kaya, linisin niyo ang iyong puso, ay yung babago-bago ng isip. Linisin po natin, puso natin, talaga po naman babago-bago ang isip natin. So, focus po tayo sa Panginoon Diyos, hindi po yung babago-bago ang ating
pag-iisip. Sabi dito, hugasan din po. Mamay, hindi hugasan ng kamay. Siyempre, hugasan mo yung buong pagkatao. Magbudi ka sa Panginoon, magpahugas ka. Ibig po nyo sabihin. Mamay, maghinapis kayo. Kung sinasabi dito, nakikita mo kasi sa libutan eh. Kaya pinag-ito eh. Maghinapis kayo. Umiyak at tumamis. Palitan ninyo ng pagluha. Pagluha. Ang inyong tawanan. Nakikita mo sa libutan eh. Ang gusto ng Panginoon kasi dito, binabagi ng aking teksto, maging simple ka lang. Simple ka lang sa buhay mo. Nasa Isu Cristo, maging simple ka lang. Hindi yung, sabi nga natin kayo sa unahan, nakakita sa'yo yung pagbabago mo ng tinanggap mo si Cristo. Nag-iba ka na. Yun ang ibig sabihin dito. Nag-iba ka na. Siyempre, at ng kalungkutan at kagalakan. Nagpakumbaga kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Lagi tayo nagpakumbaga sa harapan ng Panginoon. Tanggalin natin kahit na konting pinipig ng kayabangan. At so, magamit tayo sa Panginoon. Nagpakumbaga po tayo. Balik po tayo ulit sa Lucas 18:14. Manasama po ang tapos. Tama-tama po, 30. Balik po tayo sa Lucas 18:14. Natapos na po tayo, eksakto siguro po ito. Ito po yung part po. Natin pong distribution. Ito po sinabi sa Luke 18:14. Sinabi ko sa inyo, ang Panginoon po to, sinabi ko sa inyo, ang lalaki kayo umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo, sapagkat ang sino man nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ang nagpapakababa ay tataas. Kung makikita po natin, kausap ko ni Lord, yung nasasabing ang tapos mo sa tingin, pero inahanap naman ng iba. Siguro po ang naging ano po ng mga tao to? Ano? Ang tax collector na guilty. Siguro ko na po, kasi siya po mga kaya siya po siya. Hindi nila matanggap. Siguro, bakit? Siguro po naging damdamin ng mga ito. Bakit ang hinagulang mo ng not-guilty ang tax collector? Ganyan po pagsumuko ka, hindi mo pagsuko, may katotohanan, dalisay ang puso mo, humingi ka ng tawad. Ito, anak, tinatanggap kita. Kaya po, pumayin po ang Panginoon, ito, at sabihan ko na awitin, Yahweh, nanay wala mapantay, what a powerful name it is, the name is Jesus. Hindi po mga Panginoon Diyos, dadagdag po sana ako, pagkakalan niyo po ang awit 103 verse 1, awit 53 verse 1. Wala binanggit po si David, kundi sambahin ka ng awit ka nito. Magandang gabi po sa ating lahat at kayo sa